Ryoko. Ito yung impact rin sa ating gagamitin. Papakita ko lang sa inyo. Ayan. So bagong bili ko yan. Ito yung isisira natin doon sa motor natin gagawin. So dito lahat yung mga abubot. So yan. Tara, sirain na natin yung motor. Guys, ito pala no, kailangan pala natin ng kumpletong gamit pag sira ni Kuka. Kailangan may impact wrench ka, then marami mga tools guys. So iba-ibang klaseng tools yan. Ang importante kung yung pleto natin yan bago natin mabaklas yan lahat. Nag-invest talaga tayo ng mga tools dito. Siyempre magsisimula na tayo sa pagsisira ni Ko. At hindi pala madali guys mga ganitong gawain no. Kailangan mo ng mahabang pag-unawa, pasensya, at kailangan mong pag-aralan bawat pasikot-sikot ng tornilyo dito. Hindi madali pero natututunan. Dahil first time nga natin ito, medyo mahirap na medyo masarap kasi natututo tayo ng tayo lang mismo. Walang mga direktor, walang mekaniko. Tayo lang yung sira ni ko dito ngayong video guys no. So ito na yun no, mga dukutin yan, yung mga wire. Talagang daming baklasin pero kakayanin natin yan. At yun na nga guys, tapos na natin sirain itong apakan itong Sniper 155. No? Ang bala kasi natin ito guys is shifter natin ito or yung is one shifter na kaususuan ngayon na RCB. So kauna-unahan natin to na panira sa motor natin. Tayo mismo yung sisira, bahala na kung masira dahil tayo rin naman yung may-ari nito. Eto na, pinagtripan na natin. So panoorin nyo guys, kakabit natin tong S1 kung kaya ba natin. Siyempre sirani ko tayo for today's video. Guys, dito sa part na to no, pinapasok na natin yung ehe dahil yung ehe pala ng stock nitong Sniper 155 hindi pala papasok doon pag S1 yung ginabit natin na shifter. Medyo maiksi siya. So paulit-ulit ko dyan is try ko muna yung unang try ko is stock pero hindi pala talaga po pwede. Kaya binalik ko uli kung ano yung kasama doon sa RCB set. Yun yung kinabit kong ehe dyan sa Sniper 155 at swak naman siya guys. At yun, dito sa part na to, ikakabit na nga natin yung shifter. Pero hindi ko pala alam na kailangan pala iuna yung shifter or yung rear shift or yung rear footrest nitong nasa likod na to is kailangan pala unahin para bago natin ipatong ito. Kasi sobrang baba, sobrang tabingi siya pag hindi lagyan ng footrest ng sa likod. So medyo maganda-ganda din yung pressure na bili nating footrest dyan. At A1 Racing yung nakatatak dyan at sobrang solid talaga. So ito na guys, nilalagay na natin yun, no? Inuna natin yung A1 Racing na rear set, then saka natin ikabit yung shifter na yan no? Napakaganda talaga. At syempre hindi mawawala dyan guys yung rear footrest or yung apakan ng passenger. Mayroon yan guys, nilagyan natin. So medyo maarte lang itong ginawa natin. So yan o, napakaganda pala nitong A1 Racing. There's syempre RCB yung sa baba guys. At guys, kailangan natin siya linisan pagkatapos natin ayusin. Dahil nag-bleed tayo ng konti dyan. Nga lang wala pa siyang bracket pagdating sa fluid. So ito na yung final result. Yun o, ganda niya no, S1. At napakaangas na extension para sa footrest natin, A1 Racing, ang lupit.